Splat Communications. For reliable, accurate, and timely information that sticks. Ito, ayan o. Oh. Yan, ito. Oh, yan. Malas yan. Oh. Kita mo, matigas ang mukha niya talaga, oh. Oh. Matigas. Matibay. Oh, sa mga DDS daw, ito matibay talaga ang mukha ng matanda, oh. Oh. Ayaw talagang masira ang putang ina. Oh, di ba? Oh, ayan. Oh, natanggal ang ilong. Di ba? Eh, naku po. Oh, di ba? Sinasabi, naku. Yan. Yan. Di ba? Yan ang kamalasan na ibinigay niya sa atin noon. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our video for today is a reaction video to the latest vlog of Cap Nino Barsaga as he vents his ire on the bust of former President Rodrigo Roa Duterte and stating that the former president only brought bad luck to his life with the cases filed against him, while defending the former president at that time. He also mentioned that the former president brought only bad luck to the Filipino people. But before we start, let us put some context. For those of you who may not be familiar with Cap Nino Barsaga, he is a self-confessed insider vlogger of FPRRD, so he is quite credible with regards to the knowledge he shares. He is hard-hitting Vitian political blogger who started during the term of former President Gloria Macapagal Arroyo. He does not monetize his social media platforms and has posed a challenge to other vloggers and influencers that he will delete his social media account if they delete theirs. To our view, Cap Nino is a nationalist who supports the sitting president and its administration. We are not going to judge him based on his sexual preference as well as some of his antics in cross-dressing because we believe it does not diminish the intrinsic value of his content. We leave that up to him as his freedom of choice and expression. That being said, before we start, can we make an appeal to everyone to please subscribe and follow, please don't skip ads, and please support our channel membership. Thank you. We shall immediately commence after our shout-outs and full channel intro. Thank you. Hello everyone, welcome to Splat Communications. Your channel for reliable, relevant and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel and technology. Kanino daw napupunta ang pera? Kay Eddie. Sino si Eddie? Wala ka na ba ibang argumento maisip sa utak mo? Tumindig kayo! Yung ganito, Tinitiyak ko, meron ding titindig sa tabi nyo. At para lalang sigurado? Ano pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. What you gonna do? What you gonna do with a big butt, wiggle, wiggle, wiggle. Shoutouts: Agustin Galardo, Estela Rosal, Diosdado Canonigo, Leonardo Manansala, Jovito Garcia, Bo Cap, Joey Pedernal, Freedom of Life, Daro Quirino, Jacobo Morito, Efren Catubay, Wilfredo Di Blanco, Dante Jane, Taxi, Julian Brand, Nettie Rubigio, Rolando Madrid, Sonia Bautista, Marian Carbon, Milagros Basa, Manuel Angeles, Anthony De Los Reyes, Ramon Ramos, Jeneline Lensing, Ferry Coy.
sa nangyayari sa mga jeepney operator na matatanggalan ng mga bulok na kasimbulok ng mga mukha ninyo, yung dating administrasyon na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang nasa likod ng model cessation. Tutusin, maganda ang project na yan eh. Di ba? Maganda. Ini-implement lang ng kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Marcos. Kung ginawa ninyo, inatupag ninyo, yung mga ilang buwan kayong kinabihan ng gobyerno, ilang kayo, linggo, kung inisa-isan nyo yan, inaayos ang mga sasakyan, mga papeles nyo yan, di sana, di hindi kayo napipirwisyo. Kaya doon sa mga jeepney operator na mga hindi makikiisa sa transport strike na gagawin, mabuhay kayo, mga kababayan. Believe ako sa inyo na hindi kayo nagpapagamit sa ibang mga politiko para magwala. Ako naniniwala, mga kababayan, ang nasa likod ng mga rallying yan ay ang dating administrasyon. Ang dating Pangulong Duterte ang nasa likod niyan. Naka. At tuwang-tuwa ang dating administrasyon kung ano man ang rallying nangyayari na rally na kontra sa gobyerno. Yan naman ang gusto ng dating Pangulo eh. Na mapahiya, mapabagsak, mapakita sa buong mundo na maraming kontra sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Yan ang gustong mangyari ng dating administrasyon. Dahil natataranta kayo sa ICC na hanggang ngayon, undugaga kayo na hindi nyo mawari sa sobrang kahibangan ninyo. Ayun, leche, puro kontra paninira sa administrasyon ni Marcos. Yan ang inaatupag nyo. Pagandang ginawa niya na 3 ang caretaker ng Malacanang ngayon. 3 ang ginawa niya na caretaker. Yan si Secretary Honrado, si Executive Secretary Lucas Bersamin, at ang ating Vice President, ewan ko kung Vice President siya ng Republika ng Pilipinas. I don't know kung pang-Pilipinas ba siya o pang-China rin. Hindi ko alam. Di ba? Magandang ginawa ni Pangulong Marcos bago siya pumunta ng Estados Unidos para makipag-meeting. 3 inilagay niyang caretaker. Kasi kung isang caretaker lang yan, baka magdesisyon yan na kung anong gawin, ay Diyos ko po, ano na tayo. Kaya at least, hindi siya makakapag-desisyon mag-isa. Meron 2 caretaker pa natira. Yan ang matalinong leader. Bayan, meron pong na-suspended na gobernador sa Davao del Sur, sa Davao del Norte. Ewan ko anong Davao province yan. Pinag-initan daw ng Marcos administration ng gobernador na yon. Yun ang palusot ng mga tangang vlogger ni Duterte. Oo. Yung mga mangmang na supporter niya. Oo. Pinag-initan daw ng Marcos administration. Bakit hindi nyo inilalabas? Ang totoong story doon. Hindi ba magkalaban na sila nung kanyang board member? Hindi ba may reklamo na yung board member ng gobernador na yon? Hindi ba may complaint na yung board member? At ngayon, inaksyon na ng Malacanang? Sasabihin ninyo, pangaharas ng gobyerno? Dahil sa binigyan daw di umano ng gobernador ng pahintulot na mag-rally ang mga pro-Duterte dahil doon sa prayer rally daw kuno na gagawin ata dyan sa probinsya nila. Anong kinalaman ng prayer rally na yon sa pagkakasuspende niya? Ang labo nun. Dati nang may issue ang gobernador na yan. Ngayon sasabihin ninyo, pinag-initan. Sinong gusto ninyo? Sinasabi ninyo mag-resign na ang Pangulong Marcos? Sinong ipapalit ninyo? Yung babae na Vice President natin, nung simpleng tinanong ng media, ano ang reaksyon mo sa ginawa ng China na pagwawasiwas na naman ng tubig sa mga kababayan natin, kalahin natin na Pilipino, na Philippine Coast Guard? Kita mo sagot niya, no comment, kung sino-sinong pinagtuturo. Simple lang naman ang hinihingi ng taong bayan, ng media, na magsalita siya
Hindi siya nagsasalita. Pero pag issue kay Kibuloy, issue sa partido nila, ang bilis mag-react. Di ba? Ang bilis magbigay ng komento. Pero sa kababayan natin na nabubuli ng China, putang ina, no comment! Ako yung nagsisisi kung bakit naging Duterte part ako, naging Duterte part vlogger ako. Nagsisisi ako dyan. Putang ina! Santagtag na kasong inabot ko dyan. Yung pala, puro kalitsyan lang din naman palang pinaggagawa din namin doon. Di ba? At totoo lang mga kababayan, pinagsisisihan ko ang naging defender ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang dahil sa mga kabalusubasan niya at ngayon lumalabas na. Dito mo yan. Sabi ko nga sa'yo, Jordan, I'm sorry. Jordan Speedis. Ako nagsisisi na ako na naging part ako ng Duterte administration vlogger eh. Akin na yung yung kutsilyo ko na medyo matigas. Pinagsisisihan ko na yun eh. Ako totoo. Kung nandito lang ang mga damit na may mga perma ni Digong, pinagsusunog ko na yan. Nakakahiya mga kababayan. Ang isa kang maging panatiko, defender, ito sa mga sumusuportado kay Digong ngayon, na mga vlogger, tigilan niyo ako. Ito, ayan yan, ito, yan, malas yan, putang inang yan. Kita mo, matigas ang mukha niya talaga, matigas, putang ina, matibay ang putang ina. Matibay. Sa mga DDS daw, ito matibay talaga ang mukha ng matanda, putang ina talaga. Ayaw talagang masira ang putang ina. Di ba? Ayan, natanggal ang ilong. Di ba? Naku po. Di ba? Sinasabi, naku. Yan. Yan. Di ba? Yan ang kamalasan na ibinigay niya sa atin noon. Kaya ako pinagsisisihan ko na naging part ako ng Duterte administration as vlogger. Putang ina. Nagkisisi na ako dyan. Tang ina. Mga kababayan, huwag tayong magpaloko na. Huwag tayong magpabola sa mga yan. Kita niyo, bansang Pilipinas, ibinebenta na tayo sa China. Nagkaletse-letse na tayo. Yung gentleman agreement nila. Una, kita niyo nga, hindi mo malaman kung sino-sinungaling dito eh. Si Harry Roque ba? O si Panelo? Yung matandang gusto rin maging senador. Di ba? Hindi mo mawari kung sinong gusto maging, kung sino-sinungaling sa dalawa doon. Sinasabi ni Harry Roque, totoong nagkaroon ng agreement. Sinasabi naman ni Panelo, hindi daw totoo. And nagsalita si Digong nung in-interview. Totoong may agreement. Di sino sinungaling ngayon? Manahimik kasi kayo. Yan kayo nagkakalitsi-litsi. Lumipas na ang magdamag, madaling araw ay nagdiriwang, may umagang na masdan, humigit ng pag-asa, sa umagang anong ganda. Yan, wala ka ng mukha. Ina mo. Ay sila. Wala ka ng mukha. Putang ina, kung nandito lang yung mga damit na may pinirma ni dating Pangulong Duterte, sunugin ko pa yun. Kaso wala dito sa bahay eh. Tigilan niyo ako. Ako, nung panahon ni Digong, pasok ako dyan sa loob ng mga vlogger dyan. Hindi nyo ako maididinay, mga gago. Hindi nyo ako maitatakwil. Kayo, DDS kayo? Kailan lang ba kayo nag-DDS? Ngayon lang. Putang ina. Tigil! Ang balita ko nga, nagkakabigayan pa rin hanggang ngayon dyan. Naku po!
Ha? Kaya ako nga, pinag-unfriend ko na nga ibang mga DDS vlogger dyan eh. Mga sunga. Mahalin natin ang ating bansa. Suportahan natin ang administrasyon na to na totoong nagmamalasakit sa ating minamahal na bansa. Kasi kung may kakayahan talaga na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos ng mga DDS kuno, dapat ginawa nyo na noon eh. Ba't hindi nyo nagawa noon? Nung nag-rally kayo sa Kasi nga, kapos kayo. Di ba? Tapos may nagsasabi pa, ilalabas na daw ang video na nagpupulburon daw si BBM. Nasaan na ang video? Nagsabi pa doon na panot na vlogger, yung Bayat Bay ba yun? Yung Byron? O yung Banat Bay? Ang sabi niya, ados ng April, ilalabas na. Nasaan yung video ilalabas nyo? Bakit wala kayong mailabas? Ano nagdik natin ngayon? Kasi nga, wala kayong ilalabas. Tapos minaglabas pa ng document. Sino pwede pumunta ng rekto? Magpagawa ng papel sa rekto. Napakadaling gumawa ng papeles. Masabi lang genuine. Ang tanong, genuine nga ba? Totoong gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos, bakit hindi nyo inilabas yung panahon ng eleksyon? Bakit hindi nyo nilandak yung video na yan? Panakot nyo parati. Nasa mga general na. Nasa militar na. Ano na? Kahiya. Totoo lang. Huwag nyo ipinapalandakan ang pagiging tanga ninyo. Ha? Sasabihin nyo, bastos ang bunganga ko. Palamura ako. Si Digong ang nagmura. Pag si Digong ang nagsabing gago, ulol, tarantado, gago, palakpakan ng mga tangang kagaya natin dati. Di ba? Palakpakan kayo. Di ba? Pag nagsalita si Digong, putang ina mo! Palakpakan ng mga supporter niyang tanga. Pero pag ang nagsalita at minumura si Digong na kontra sa kanya, ano sasabihin nyo? Tanga yan! Bastos yan! Walang modo! Tayo ay Pilipino. Pinagwawatak-watak na lang tayo ng dating administrasyon para mamuhi tayo sa kasalukuyan administrasyon na to. Para magalit tayo sa kasalukuyan administrasyon. Yan ang gustong mangyari ng dating Pangulo. Di ba? Pinag-aaway-away tayong mga Pilipino. Gusto nila magwatak-watak tayo. Ang may pagmamalaki ko sa sarili ko as vlogger, hindi ako yung vlogger na nagmo-monetize. Hindi ko kailangan mag-monetize or magsumahod sa Facebook o kay YouTube. Ang sabi ko nga, hobby ko ang mag-live. Magla-live ako kung kailan ko gusto, kung anong gusto kong sabihin, yan ang gagawin ko. Hindi kagaya ng ibang mga vlogger dyan, dahil umaasa sa mga monetization, umaasa kung saan palipad. Kaya nga yung iba walang nagagawa kung hindi ang mag-live ng mag-live. Kasi nga, takot silang mawalan ng kabuhayan sa social media. Ang hapon ko nga sa inyo, maglilitan tayo ng YouTube eh. Maglilitan tayo ng account. Hindi nyo magawa. Di ba? Hindi nyo kayang gawin, i-delete ang mga account ninyo. Kasi nga, takot kayo mawalan ng pangkabuhayan. Diyan kasi kayo umaasa. Diyan ang pinagkakakitaan ninyo, ang magpakalat ng mga fake news. We love you all! Mahal ko kayong lahat, mga kababayan. Ang ginawa mo rin kasi sinira mo. Ako na. Ako. May umagap na masdan, hindi na pag-asa. Again, magandang gabi sa inyo lahat. Happy Friday! We love you all! Mabuhay ang bansang Pilipinas! Ayan po, natunghayan po natin ang excerpts sa live vlog ni Cap Nino Barzaga at nadinig natin ang maanghang niyang mga pahayag.
Kami ay sumasang-ayon at naniniwala sa kanyang binanggit na ginagamit sa pamumulitika ang nakaambang transport strike na gaganapin sa susunod na mga araw at linggo. Napagbigyan na ng mahabang panahon ang modernisasyon na ito na sinimulan pa ng dating administrasyon. Sa punto naman po ng paglagay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 3 caretaker sa bansa, habang siya ay nasa Estados Unidos, ramdam na po dito ang kabawasan ng pagtitiwala sa ating Vice Presidente. Di naman po ito gagawin ng ating Pangulo kung hindi niya nakitaan ng di kaaya-ayang pagkilos ang Vice Presidente. Nagkaroon na po ng erosion of trust. Ganun po talaga sa larangan ng politika, walang permanenteng kakampi, permanenteng interes lang ang mayroon. Nakakalungkot na ang magandang samahan na nasimulan ng Pangulo at ikalawang Pangulo ay humantong sa ganito. Dito na po natapos ang ating video. Ano po ang masasabi niyo? Maari lang po na ilagay ang inyong saloobin sa ating comment section. Ugaliin din po nating i-share ang video upang marami pang makaalam ng ating mga impormasyong ipinapalaganap. Hanggang sa susunod po. Sa ngalan po ng buong Splat Communications team, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Stay safe. We na out. Bye.